na matatagpuan po sa Proverbs chapter 1, verse 7 to 8. Ganito po yung sinasabi sa English. Fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. Pinamagitan ko po yung ating pag-aaral ng the source of wisdom o bukal ng karunungan. Since 1955, knowledge increases and multiplied every 5 years. Ang mga library po natin ay napupuno po ng mga libro ng kaalaman tungkol sa mundong ito. In fact, ang ating mga bagong henerasyon ngayon ay nagtataglay ng higit na mas maraming information and data about universe and human personality and development. Tinuruan po ang mga lalaki at babae paano magtagumpay sa career o sa profession na kanila pong napili. Pero sa kabila ng lahat ng mga kaalaman taglay nito, ay marami po tayong nalalaman na mga nakaharap pa rin po sa mga kabiguan sapagkat marami sa kanila ay hindi nalalaman kung paano harapin ang mga suliranin at challenges ng buhay na kanila po nasusuong everyday of their lives. Sa aral na ito, sa talata ito, na kung saan ay tinuro po ni King Solomon, may 3 bagay na pinanggagalingan ng bukal ng karunungan. At ito po yung napakahalaga na dapat natin tandaan. Una po, doon sa talata, sabi doon sa verse 7, the fear of the Lord. So yung una pong source of wisdom, o bukal ng karunungan, ay sabi ni Solomon ay yung fear of the Lord. Yung banal na pagkatakot po sa Panginoon. Sinabi po doon, ito po yung tunay at totoong pundasyon ng lahat ng kaalaman. Ang may pagkakaroon ng banal na pagkatakot sa ating Diyos or fear of the Lord. Ano po ba yung kaibahan ng fear of the Lord doon sa afraid of God? Magkaiba sila. Yung afraid of God, natatakot ka sa Diyos, bunsod ito ng kasalanan na taglay ng isang tao. Halimbawa po, natatakot ka sa Diyos dahil nakagawa ka ng kasalanan na maaaring parusahan ka. Pangalawa, maaaring natatakot ka sa Diyos dahil sa iyong pagkakasala, hindi mo tiyak kung baka pagpunta ka sa impyerno. So, natatakot ka lang sa Diyos dahil baka parusahan ka. Pero yung fear of the Lord ay nagbubunsod po ito ng pag-ibig, pagmamahal sa ating Diyos dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabanalan, at sa kanyang katangian. Ang fear of the Lord ay ibang-iba doon sa natatakot ka lang sa Panginoon. Ito ay bunsod ng pag-ibig. Samantalang yung afraid of God, bunsod ng kasalanan dahil sa kasalanan. Ang fear of the Lord ay isang mayamang kahulugan na kung saan po ay nagbibigay po ito ng pagkamangha sa katangian ng ating Diyos. Kung ano ang pagkakakilala mo sa Kanya. Ang godly fear na sinasabi po dito ay nagresulta po na ang Diyos ay iyong susundin, iyong mamahalin, at iyong iibigin lubos. So, doon sa karunungan na nais po natin taglayin, ang isang tao o isang nilalang, dapat magkaroon po siya ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Hindi lamang siya takot sa Diyos, kundi pagkakaroon ng banal na takot sa Panginoon. Napakahalaga po nito sa ating buhay. Dahil ito po, ang isang taong na mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, kilala po ang Diyos. Kung sino siya, kung ano po siya, at kung ano ang kanyang magagawa. At dahil doon, ipinagkatiwala niya sa Diyos ang lahat ng bagay
na kanyang nararanasan sa mundong ito. Ang mga kaalaman, maaring mga profesyon, career na kanyang o fame na kanyang taglay ay baliwala kung wala po ang banal na pagkatakot sa Panginoon. Ito lamang ang susi para ang tao ay makapagpapatuloy na mayroong katatagan, kalakasan, at pagharap po sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Para magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon, we have to commit our mind and our heart to who God is. Ikukumit po natin, itatalaga po natin ang ating buong puso at ang ating buong kaisipan kung sino ang Diyos. Pag kilala mo ang Diyos, mamamangha ka sa Kanyang kadakilaan at kabanalan. At dahil doon, magtutulak sa iyo ito, magbubunsod sa iyo ito, na mahalin siya ng lubos. So yun po yung una na bukal o source of wisdom na sinasabi po ni King Solomon na dapat nating taglayin bilang isang mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya kaiba ang isang mananampalataya sa isa sa mga taong walang pagkakakilala sa ating Diyos. Sapagkat yung totoong nakakilala sa Panginoon, humahawak sa mga pangako ng Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang pagkilos at paggawa. Pangalawa po na source of wisdom o bukal ng karunungan na tinuturo po na naistaglayin po natin ni Haring Solomon ay ang Father's instruction. Pagkakaroon o yung pakikinig. Sabi ng talata po sa verse 8, "Hear my son your father's instruction. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama." Ang instruction po dito kalimitan ay nangangahulugan po ng direksyon o order. Mga tagubilin ito, mga atas o kautusan mula po doon sa ating ama sa tahanan. Sinabi po ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 to 12 ay ganito, Kami parang mga ama sa bawat isa sa inyo, pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at hinihikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kaharian niya at kalahatian. Kung papansinin po natin, maging si Pablo ay sinabi niya, kami ay naging parang ama sa inyo. So yung kanyang mga pagtuturo ay paraan ng isang ama sa kanyang mga anak na sila ay binibigyan po ng instruction, ng tagubilin, ng mga atas upang sundin at makapamuhay ng mayroong karunungan sa gitna ng mga suliranin sa buhay at sa mga challenges na ito na kanilang pinakaharap. Si Pablo po ay nagsasabi na ang Father's instruction, ang aral mula po sa mga ama ay dapat po nag-i-encourage, nagko-comfort, at nagbibigay ng kalakasan, ng strength po doon sa sa kanyang mga anak. Kaya nga sabi ni Solomon, my son, sabi ko doon, hear the instruction of your father. Pakinggan, dinggin ng mabuti ang mga aral na itinuturo ng iyong ama sapagkat napakahalaga ito. Sabi nga, children learns from the words, attitudes, and deeds of their fathers. Katulad po ng isang recorder na hindi na turn off. Lagi pong umaandar at paulit-ulit na napapakinggan po. Iyon sa isip ng mga anak na nakakinig po ng mga aral na yon. At sa kahuli-hulihan, bumabalik po iyon at nagbibigay po ng mga paalaala kung paano po harapin ang buhay. Napakahalaga po ito. So
So tandaan po ng mga ama sa tahanan na yung pagkokorek, yung pagbibigay po ng direksyon ng mga aral at utos sa ating mga anak ay dapat nagbibigay ng encouragement, nagpapalakas sa kanila, nagko-comfort sa kanila, nagbubunsod sa kanila upang sundin ang mga salita dahil sa mga aral na ipinakita at halimbawa ng isang ama sa loob ng tahanan. Tandaan po natin na sabi nga dito, they will never forget examples set from them. Hindi po yun makalimutan po ng mga bata ang mga halimbawa na ibinigay, itinatag natin, itinakda natin sa kanila. Tandaan po natin mayroon pong isang mag-ama na nakatanggap po nung Congressional Medal of Honor. Siya po ay doon sa pagbibigay po ng 3,000 o ng 3,000 na mga tao na binigyan ng Congressional Medal of Honor ng United States, mayroong doon na combination ng fathers and son. Ang ama po ay isang one act of bravery. Binigyan po siya ng medal at dahil doon ay nakilala po siya. Siya po si Arthur MacArthur Jr. Ngunit sa kanya pong ang kadakilaan, masigit na dakila sa kanya ang kanyang anak na si Douglas MacArthur. Si Douglas MacArthur ay kilala po natin, siya po ang kasama po sa nakipagdigma sa Corregidor, sa Bataan. Natalo po sila, pero yung kanya pong tulong at bravery ay naging inspirasyon po sa mga sundalo. So, kung tataglayin po natin, kung ititrace po natin yung bravery na yon, yung legacy na yon ni General Douglas MacArthur, ay pwede natin makikita po yun sa kanyang ama na si Arthur MacArthur Jr. Kaya nga kung kailangan po natin na magbigay ng isang napakahalagang halimbawa na susundan po ng ating mga anak. Sa mga ama po, sabi nga doon, ang halimbawa po ng ama at kung siya po ay unang nakakilala sa Panginoon, sabi po nga doon sa aral o sa mga statistics, ang percentage po ng madala mo ang iyong anak sa pananampalataya ay 97%. Ang nanay na nakakilala sa Panginoon ay sabi sa statistic ay 17%. Ang mga bata ay 11%. Yung anak na nakakilala. So ibig sabihin napakahalaga po ng role ng ama sa loob po ng tahanan. Yung kanyang attitude, yung kanyang mga salita, ang kanyang mga kilos at mga gawa ay napakahalaga. Lalo na po doon sa pagpapakita po ng pananampalataya na sa pagsunod sa ating Panginoon. Marami po na mga ama sa tahanan ang nahihiya na manguna po sa kanila po spiritual na pangangailangan po ng kanilang mga anak. Pero napakahalaga po dahil malakas po pala ang impluwensya ng isang ama upang akalin po ang kanyang buong pamilya sa pagkakakilala at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya mga magulang at mga kapatid, huwag po natin, lalo na yung mga ama ng tahanan, huwag ninyo po baliwalain po ang inyong mga halimbawa. Huwag niyong hayaan na isang tabi lamang ang inyong influensya sa inyong tahanan sapagkat napakalaki po ng inyong role sa inyong tahanan, lalo na doon sa pagpapatatag ng pananampalataya po ng inyong mga anak. Sabi po ni Solomon doon, ulitin ko lang yung talata sa verse 8a, sabi, "Hear my son, your father's instruction. Anak, dinggin mo ang aral ng iyong ama." Kaya nga po, hindi lamang sapat ang salita o
kundi ipapakita pa rin po natin ito sa ating mga kilos at sa ating mga gawa. Pangatlo at panghuli pong source of wisdom na nais ni King Solomon na ating tandaan, hindi lamang po yung fear of the Lord, una po yung fear of the Lord, pangalawa po ay yung father's instruction, pangatlo po ay yung mother's teaching. Sinabi po ng talata dito na forsake not your mother's teaching. Huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Yung ibig sabihin po ng to teach ay to help, to learn, and to show them how to do it. Turuan silang matuto at turo sa kanila, ipakita sa kanila kung paano isagawa ang natutunan na iyon. Yun po ang ibig sabihin ng pagtuturo. So yung ina-encourage po ng King Solomon na yung mga aral at ng mga turo ng ating mga nanay ay pakinggan natin mabuti at huwag po natin yan ipagwawalang bahala. Paano po ito gawin? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, sinabi po ni Apostol Pablo ay ganito, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak ko na sa iyo ang pananampalatayang ito. So kung makikita po natin mga magulang po at mga kapatid na ang pananampalatayang taglay po ni Timoteo ay nagmula po doon sa impluensya at sa magandang aral at turo at halimbawa ng kanyang lolang si Loida at ang kanyang inang si Eunice. So napakahalaga po ng kanilang bahagi upang magkaroon ng isang kabataang nagbigay ng kanyang buhay at pagtatalaga ng kanyang panahon at buhay para sa ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay dahil po sa kanyang lola, sa impluensya po ng kanyang lola at ng kanyang ina. Sabi nga ni Pablo, natitiyak ko na nasa iyo ang pananampalatayang ito. Nakikita po sa kanya ang pananampalataya at nawa katulad din po ng paalaala po sa atin. Ang totoo at tunay na karunungan ay pinanggagalingan po nito. Yung bukal ng karunungan na ito ay mula po doon at makukuha po natin doon sa mga aral at turo po ng ating mga ina sa loob po ng ating tahanan. Yung authentic spirituality ng isang ina na nakikita ng kanyang anak ay nagbubunsod sa mga bata o sa mga anak upang ipamuhay po ang pananampalatayang ito at hindi iiwan hanggang sa kanilang paglaki. Their authentic spirituality in their lives nagbunsod sa kanila upang i-live out, kung ipamumuhay po ang pananampalataya na iyon, higit doon sa salita na kanila napapakinggan. Kaya mga magulang at mga kapatid, yung tatlong source ng wisdom na ito, siguraduhin po natin na taglay po ng bawat isa, alalahanin po natin yung una at pinakamahalaga sa lahat, yung pagkaroon ng fear of the Lord o banal na pagkatakot sa Panginoon. Pangalawa po, yung pakikinig ng mabuti doon sa mga direksyon at aral o instruction po ng ating Ama. At huwag po natin ipagbawalang bahala ang mga turo at aral ng ating ina na nagpapakita po ng halimbawa kung paano po mamuhay na mayroong katatagan sa mundong ito. So, marami ka po alam, pero higit natin kailangan ang karunungan na yung kaalaman na ito ay ma-translate po natin sa ating buhay sa araw-araw. Kaya nga doon sa verse 9 sa ating pagwawakas at sa ating pong conclusion, mga magulang po at kapatid, tandaan po natin yung sinabi po ng Proverbs chapter 1 verse 9 sa NLT o sa New Living Version ay ganito ang kanyang sabi, when you learn from them, what you learn from them will crown you with grace and be a change
of honor around your neck. Sabi doon, yung pag ito ay natutunan mo, what you learn from them, sabi niya kung ano yung natutunan mo po dito, ito po yung magkukorona po ng karangalan sa iyo at magkukwenta sa iyo ng kabanalan sa buhay na ito. Kaya napakahalaga po na nawa, huwag natin kalimutan na ang karunungan at kaalaman ay magkasama, hindi sapat ang kaalaman lamang. Kailangan natin na ang mga alam natin ay i-exercise natin sa ating buhay. Ipakita natin ang alam na ito ay totoo at nabubuhay sa atin pong pagkatao. Ito po ang ibig sabihin po ng wisdom. Knowledge put into action. Yung mga alam na ginagawa at kinikilos po natin sa araw-araw. Mga magulang at mga kapatid, salamat po at nawa sa gabing ito ay patuloy po tayo na pagpala sa ating pagsamba. At congratulations po doon sa ating mga anak na nag-graduates ngayon. Papuri at pasasalamat sa Diyos. Magandang gabi po. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Nawa po ay ang bawat isa ay nakakaranas ng pagpapala mula sa ating Panginoon, lalo na ngayon na nakarinig tayo muli ng kanyang salita na nagbibigay ng bagong pag-asa sa ating buhay. Bago po tayo magpatuloy sa ating pananalangin ay nais kong basahin sa inyo ang isang talata mula sa aklat ng Jeremias, kabanatang 33, talatang 3. At ganito po ang sinasabi: Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Atin pong panampalatayanan na ang bawat nating ilalapit sa ating Panginoon ay kanyang diringgin at bibigyan ng katugunan. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Father God, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito, Panginoon, na binigyan mo ng kalayaan ng bawat isa na lumapit, Panginoon, sa iyong banal na trono. Sa gabing ito nga po, Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang aming iglesia na ikaw ang patuloy na nagbibigay ng biyaya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na nagbibigay, Panginoon, ng mga talento sa mga nasasakupan nito, Panginoon, upang patuloy na makapagpatuloy sa iba't ibang gawain kagaya ng Sunday School online, online worship service sa pamumuno ng iba't ibang churches mula sa national ng IRM, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang gawain tulad nito na tuwing araw ng Miyerkules, ang pananalanginan midweek service, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa mga kapatiran na nasa likod ng mga gawain ito, na ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng talento, ikaw ang nagbibigay ng kalakasan. Ang dalangin nga po namin, Panginoon, ay patuloy mo nga po silang bigyan ng kasiglahan ng pangangatawan, kasiglahan, Panginoon, ng kanilang espiritual na buhay, Panginoon, na hindi sila makaranas ng kapaguran, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Salamat din po sa mga kapatiran na patuloy na nagtatapat ng pagkakaloob sa iyo. Father God, ang dalangin po namin ay patuloy na pagpalain mo pa po ang bawat isa, Panginoon, sa amin, Panginoon, na patuloy na makapaglingkod pa po sa inyo. Father God, gayon din nilalapit namin sa iyo ang aming pong mga manggagawa, ang aming pong Pastor Dudes, ang aming Jack Christie, ang aming Pastor Jomar at si Ate Lisa, Panginoon. Lord, sila ang nangunguna sa amin. Ikaw nga po ang patuloy na magbigay ng malulusog na pangangatawan sa kanila at malulusog na isipan, Panginoon, at patuloy na ikaw ang mag-provide ng kanilang pangangailangan upang masustentuhan, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. Lord, wag mo nga po silang pagkulangin sa anumang bagay, Panginoon, kundi, Panginoon, lubos na pagpapala ang idinadalangin namin para sa kanila, Panginoon. Lord, gayon din po ang aming
Shalom Christian Academy of Bulacan, ang eskwelahan ng aming pong iglesia. Panginoon, nawa ay patuloy mo itong pagpalain sa pamamagitan ng maraming estudyante para sa darating na school year 2020-2021, Panginoon. Salamat dahil sa panahong ito, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng direksyon, Panginoon, para sa aming pong eskwelahan, para sa amin pong mga kaguruan, Panginoon, na naghahanda, Panginoon, sa new norm po, Panginoon, ng amin pong kinakaharap, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa paghahanda na kanilang ginagawa at patuloy mo silang ini-equip, Panginoon, upang magampanan ang kani-kanila pong mga tungkulin sa Shalom Christian Academy. Lord God, panalangin din po namin, Panginoon, ang amin pong bansa, ang buong daigdig, Panginoon, laban sa COVID-19, Panginoon. Lord, dalangin nga po namin na makadiskubre na ng antidote, Panginoon, na hindi na maging problema, Panginoon, ang karamdamang ito, Panginoon, dahil masyado na pong marami ang naapektuhan, marami na ang nawala ng trabaho, marami na ang nawala, Panginoon, ang naghihirap, Lord God. Ang dalangin po namin, Panginoon, hindi man maibalik sa dati, Panginoon, ngunit ang dalangin namin ay makaranas na po ng kaginhawahan ang bawat isang nilalang dito sa mundong ito, Lord God, na wala ng takot laban dito sa COVID-19. Idinadalangin din po namin ang aming pong mga frontliners na ikaw po ang magbigay ng proteksyon sa kanila, Panginoon, upang lalo pa silang makatulong, Panginoon, sa lahat ng mga victims ng COVID-19. Lord, ipinagpe-pray din namin ang aming pong mga OFWs na mga kapatiran, Panginoon. Ang kalooban mo nga po ang mangyari, Panginoon, at alam po namin yun ang pinakamabuti sa kanila, Panginoon. At nawa, isa sa iyong kalooban ay makauwi po sila ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Ikaw nga po ang mag-ingat sa kanila, mag-protect at mag-supply ng kanilang mga pangangailangan. Gayon din ang mga kapatiran, Panginoon, namin na nakakaranas ng karamdaman sa mga panahong ito, ang pagpapala ng kagalingan, pagpapala ng kalusugan ng katawan ng amin pong inilalapit sa iyo na igagawad mo po sa kanila. Gamitin mo po yung mga doktor na tumitingin sa kanila, ang mga gamot na itinitake nila, Panginoon, maging effective po ito, Panginoon, para makaranas sila ng kaginhawahan. Lord God, ang lahat ng ito ay idinadalangin namin ng may pagtitiwala sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na walang imposible sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po at alam namin ang pinakamabuti ang siya yung ipagkakalob sa amin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.